ready naman mag-receive sang ilang initial medicine, we're not able to, or was not able to came around during the distribution. So natabot tungod nga medyo gipit ang aton stocks, naubusan sila, no? So hulat na lang sila sa stocks na maghaling gidya sa NCPAM, no? Muna ang panaton. So as of now, we have 14 outlets that is now operational. Kag ang nauna ginaton nga na-open amo ang Western Visayas College of Science and Technology Multipurpose Cooperative para sa La Paz, no? So August 5 nag-abot kid si chairman kag siya ang nag-inaugurate sa ilang butika sa Taong Bayan project. Okay, Sir Pinoy mentioned nga we have 14 butika para sa Taong Bayan outlets diri sa Region 6 out of 19. Sir Pinoy, pilagid bala ang target no for Region 6 kag nationwide sang Civil Service Commission nga number of outlets? Okay, so sa Region 6 doon we have 29 outlets. So we are now working on the remaining 14. Okay. Actually may ara na kita nga napulo na nag-confirm na kag na-identify na nila ang ila operators. So today, ginahulat na lang natin ang 4 to confirm para nga mag-uon na ng trainings ng butika operators natin for the second batch. But nationwide, may ara ning 100 agencies based on OM53. Apang daw may addendum ini, instead sa 100, ginhimo nila nga 300 pagid para mas damo ang maka-receive sang project. But daw may hinay, no? Sa akong paglantad, daw may hinay ang pag-take off sa project. Last year, only 19 ang na-operate natin out of that 300. So meaning, damo pa ang dapat i-open sa other regions. But there is aton iya sa Region 6, I think we will be hitting the 29 by this June, Doc na. Okay, madam, unya salamat Sir Pinoy. Pwede ba na natin mahibaluan kung ano nga mga agencies or cooperatives na so far ang nag-confirm na sila ang magpasakop sa pag-operate ng butika para sa taong bayan natin nga project sa Civil Service Commission. If you have the list of those agencies, mga employees union naton kag nagkalain-lain nga mga cooperatives gikan sa nagkalain-lain man nga mga kabanwahanan o kung ahensya sa gobyerno diri sa Region 6. Okay, doon, no? May ari kita sa Subong. We have Nolgia Development Cooperatives ang naman si Aklan. Then Metro Calibo Water District Employees Association Incorporated. We have Aklan State University Faculty Association Incorporated. Then Dex Aklan Multipurpose Cooperative. Then Capiz Institute of Technology, Capiz Multipurpose Cooperative. Actually, capsule na ni sa Subong, pero magyapon na registered name nila. Then we have Hordan Rank and File Employees Association, sa Hordan Dimaras. And also we have Pag-ibig Fund Employees Labor Association sa Home Development Network Fund. And we have also this West VR, no? Employees Multipurpose Cooperative sa Hamungaya Dara, no? Sa Haro. Under din sila sa BPI, no? Bureau of Plant Industry. Then we have the Tigbawan Employees Multipurpose Cooperative sa LGU Tigbawan. And we have also Bacolod City Government Employees Multipurpose Cooperative and ang lima, no? I think lima ang still on process sa ilang pag-comply sa mga requirements. We have the Association of Municipal Employees of Sibalom, Antique. We have the Progressive Alliance of Metro Rosalie, okay na to siya, no? The Progressive Alliance of Capital Employees in Negros Occidental, no? Sa provincial capital ni. No? Then Metro Iloilo Water District Employees Union and DILG Region 6 Multipurpose Cooperative. So ining apat, hopefully within the day, ma-finalize nila ang ila decision na mag-join sa BPT. No? So kung mag-dayon sila, then kompleto na
ang atong 14 for the second batch. Okay, so madamo gid nga salamat Sir Pinoy and Dr. Teruel sa inyo ginahatag nga impormasyon angot sa butika para sa taong bayan project sang Civil Service Commission. Sa karon, let's pause for a short break kaga sa aton pagbalik ato naman hibaluon kung ano bala ang nangin benepisyo kung resulta sini nga butika para sa taong bayan project sang Civil Service Commission sa mga empleyado sa gobyerno, sa mga ahensya, kag pati na sa publiko. Kaga iban pa nga updates natuhoy sa sini nga proyekto. Kaga sa pagpadayon sang aton nga topiko on the butika para sa taong bayan project, Doc, earlier ikaw na mention ka nga may training kita nga ginahatag para sa mga agud maka-qualify, isa sa mga requirements para maka-qualify bilang operator sang butika para sa taong bayan. Doc, ano pila bala ka adlaw ginahiwat ini nga training kag ano nga mga aktibidad or bala kita sang gina-provide nga module or instructional materials para sa aton nga mga participants sa training. Oo, doon, no? Kaya pag-training natin sini sa aton mga operators, no? This will last for 1.5 days. Ibutang man natin nila sa hotel, something comfortable man ang aton mga operators. So, we will follow the training module sa butika ng barangay. Kaya amusahan ba natin sa una, ang tanan nga mga polisiya nga sundon sa butika para sa taong bayan, iya sa butika ng barangay. So, ang lista sa mga bulong naton, halin man sa butika ng barangay, dapat sundon man nila, no? Kadason, itatagan man niya sila sa mga training design sa dason kag sang mga IEC materials sa ating mga operators. Okay, thank you very much, Doc. So far, Doc, no, how is the project doing in Region 6? Sa subong, madamo na sa feedback sang aton monitoring kay tungod amo ni ang role sang Department of Health, ng CHD naton nga mag-monitor ka mag-supervise paagi sa aton mga pharmacist sang aton mga outlet sa butika para sa taong bayan. Maayo ang sapat sa mga tao, no? Kadamo na ang mga advantages nga nakuha nila. Barato ang bulong nila, di kalidad nga mabakal nila nga bulong. Kag ang isa pa ka-advantage ini kay ang ini nga butika para sa taong bayan hindi lang ni para sa mga empleyado sa aton mga government agencies nga may butika outlet, no? Ang mga tao nga mga pumuluyo nga naga-star sa palibot sa sini nga ahensya pwede man makabakal, maka-avail sa atong bulong half-price medicines dira sa atong butika para sa taong bayan. Okay, so that is certainly good news, no? Especially sa aton nga mga pumuluyo nga nag-aistan malapit sa mga nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno nga nag-operate sang butika para sa taong bayan. Kay sa subong magbala naman naton nga medyo pigado ang pangabuhi. So dako gid nga bulig siguro, no, kung sila ang makabakal sang mas barato nga mga bulong gikan sa butika para sa taong bayan. Sir Pinoy, so far sa imo nga paglantaw, ano naman ang mga benepisyo sini sa mga BPT operator sa mga ahensya sang gobyerno ining pagtukod sang proyekto sang Civil Service Commission nga butika para sa taong bayan? Ang benepisyo sini doon sa mga aton nga mga employees, cooperatives and unions or associations, kumong may ginhatag nga seed money, no, or seed capital ang DOH sa ila nga worth 50,000 of generic medicine. Kuan sila, no, mag-mark up sila not beyond 30%. No? So ang mark up nila ng 30%, amo na ang ilang tubo o bala ilang ginansya, profit nila, no, sa pag-operate sila. And one thing more, matagaan nila sa cheaper but quality medicine ang ilang mga employees. At the same time, ang mga clients nila and the neighboring communities sa ilang opisina. So, kung ako maglantaw yan, why gits ang PFD ang isa ka Employees Cooperative Association na mag-venture sa butika para sa Tabayan Project because ginhatag na sa imong kapital, no? Although nga ang aton sini understanding, Doc, once mag-close shop sila, ibalik nila ang seed money, ang kapital. Ibalik nila sa DOH para mahatag naman natin sa
iba naman nga willing mag-undertake sa project. No? Okay, so amoy na ang pila sa mga benepisyo sa nga butika para sa taong bayan project sa aton nga mga DPT operators kag pati na sa publiko. Para naman sa mga empleyado, Sir Pinoy, no, sa gobyerno, ano sa imo nga opinion, anong positibo sini nga resulta, especially for those kung sa diin mayara sang butika para sa taong bayan nga outlet. Nakabuligid man bala ini nga mas mapasanyog ang ilang health and wellness. Sa ako niya doon nga personal nga pagtanaw kag sa personal nga experience yan, no? Kahit kita nag-edad naman tayo, may maintenance na kita sa aton nga hypertension. Sang wala pa ni ang butika sa taong bayan, nagway pa mapanubo ang mga maintenance medicine sa una. Tag 50 pesos na ang akong bakala sa akong maintenance. No? Sang lower na, nangin 25, Okay. half the price. Half the price. Okay? Pero sa dili sa taong bayan, ang cost sang maintenance ko is so less than 10 pesos. Okay. No? So, kung lang taon mo, from 25, butang na natin sa 10, nagkalas ako 15 pesos kada adlaw. So, i-multiply mo na lang na ang 15 pesos sa 30 days sa kabulan. So, that's the savings I gain, no, sa project. So, kung ang tanan nga mga empleyado sa gobyerno nga may maintenance, kung patronize the medicine nga yari diri sa butika sa taong bayan, dako ang ila savings. Hypertension na. Kung may diabetes, pagod siya. Okay. No? And some other ailments. No? So, nga, pwede niya malang makuha diri sa BPT. So, dako ang iya nga masave. That's why, ako as the regional coordinator sa or focal person sa Butika sa Taong Bayan project in Western Visayas, I do believe sa rationalism project. That's why siguro nga tungod man sa close coordination naton sa the DOH with Dr. Alberto Teruel kag Doc Cabral, no? Natigayo naton nga na-open ang 14 outlet last year. When all the other regions, I think only 4 were able to open one each, no, outlet. Hindi man kita nagapabugal gid, no? Pero siguro inatungod nga naintindihan nato, nakita naton ang rationally, nakita naton ang benepisyo sa mga employees na may-ara nga butika sa Taong Bayan outlet sa ilang office. Okay. Oh, thank you very much, Sir Pinoy. For Doc, no, for gin-mention ni Sir Pinoy kagina nga isa sa mga bulong nga ara sa atong mga outlets amo nang para sa hypertension. So magluwas diri siguro basi mamangkot ang atong mga listeners kung ano pagid nga mga masakit, mga bulong particularly no ang ready and available sa atong mga outlets. So sa aton mga butika para sa taong bayan outlets, ang mga bulong available natin mga mostly over the counter, naway kasing kinahanglan sa mga reseta ng doktor para sa ilanat naton, para sa sakit yan, sa ubo, sa mga katol-katol, sa mga pangpurga, sa mga ginatubol, mayara kita mga bulong, mga vitamins, multivitamins, mayara kita nga pag ginabaligya, kung mayara man kita nga prescription medicines, no? So, ang prescription medicines naton, kung maintindihan natin, kinahanglan, may reseta sang doktor, no? Antes kumatagan sa bulong na muna. So, may para kita sa high blood, nga duwa ka klase, ang metoprolol, kag captopril, no? So, para sa sa diabetes naman niya, may metformin kita kag glibenclamide, no? Kay kung nanotara naton sa aton mga empleyado sa buong sa gobyerno, ga edad kita kadamo sa balatian naton, usually amo na high blood, diabetes. So, amo na ang nadumduman nga para mag-provide kita sa mga low-cost medicines. Kagdason may para man kita sa mga infection,